Hello guys, good morning, and it's our official full day 1 here in Christchurch, here in New Zealand. And today, mag-breakfast kami and then pupunta kami ng yung car pickup for yung sa rental car namin. Alright, samahan niyo kami guys. So yan, so we're up and about dito sa Christchurch, and again, same, napaka-konting tao. O baka kasi Sunday today. Lalakad ulit tayo dito sa same way guys. Yan. Ang ganda talaga dito. Parang sarap tumira dito. Ang peaceful, no? Pag mahilig kayo sa mga taga peaceful, less busy cities, I think ito yung city para sa inyo. Tignan nyo yung mga puno doon. Kung nakikita ninyo, wala na mga dahon. Ito guys, ang parang plaza dito. Ito, para tong convention center, itong building na to, kung nakikita ninyo. Yan. Grabe. Hanggang ngayon, wala pa rin katao-tao. Mga ilang minutes kami nag-walk pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin katao-tao. Sunday, 10 AM siya nagbubukas. And guys, so parang may cherry blossom doon. Ayun, nakita nyo yun, no? Oh. Guys, sa Riverside Market ulit kami. And dito kami kakain. Empire Coffee. Dito kami nag-order ng coffee. Diyan, just by the Riverside Market entrance. So, ang in-order ko is mamaya pakita natin. Ito yung food natin ngayon, which is bacon and cheese egg roll. And then ito kay Christian yung eggs on toast. And nag-order tayo ng chai latte and chamomile tea. Ayan. Kain na tayo guys. Ayan. So, ikwento ko pala sa inyo ang experience namin so far dito sa New Zealand. Sobrang babait ng mga tao. New Zealand lady, parang pinauna kami. Oo, kapag kasalubong mabati sila pa nag-hi. Yeah. Sana mamaya naman magra-rice kami kasi parang puro kagabi, parang di pa ako nagra-rice. Yung dinner namin kagabi parang puro mga western burger, ganyan. Tikman natin naman. Try natin. Yan, tapos kami mag-breakfast, and masarap yung breakfast. Punta na kami ngayon ng bus stop or bus interchange station dito para pasakay kami papuntang airport. And alam yung oras na, mag-alas 11 na guys, and wala pa rin katao-tao dito sa ating lugar. Tawi tayo. Cherry blossom. Picture lang kami dito. Cherry blossom ba yan? Hindi ko lang. Parang cherry blossom eh, yan o. Picture doon ngayon. Dito kami sa bus. Ito pala yung bus interchange. Sakay kami ng bus sa puntang airport. At doon namin kukunin yung ating kotse. Ito yung bus interchange. Yung kita may building na yan. So, natin na kami tumawid. Ngayon na tayo sa interchange. Nakabili na kami ng card. Ito yung card o. Yan. Metro card siya. So, $5 ang cost ng card. Tapos, parang yung mga fare ata dito, mga $2 na kahit papuntang airport from Christchurch. So, yun. So, dahil may $20 na laman to, magamit namin siya 10 beses. Napabalik-balik. Saan-saan man. Ayan, platform D. So, kapag sa Google Map naman nyo guys, may kita nyo sa Google Map kung saang platform kayo maghihintay at saka ng bus number. Doon sa screen na yun, nakalagay doon yung ilang minutes ka mag-aantay bago dumating yung bus number. Ayan. So, let's wait for our bus. Door 16 kami. Yung airport bus. I-prepare natin yung prepare mo yung card. Morning. And dito na kami guys.
Ito ha. Buti naman thank you talaga sila sa sa Pilipinas hindi. Tsaka Singapore hindi din. Dito nag-thank you sila guys. Tayo. Ayan, so pupunta na tayo ng hotel. Na-pick up na namin yung kotse. Hello! Yay! It's left side of the road as you can see. Medyo getting used to it. So magpa-park na kami. Doon naka-park yung kotse namin. And then dito kami ilagay namin dito QRP 387, no? Press OK. So yan, so minamoy akong pagkain. Bumalik lang kami sandali sa hotel. So yung quick update, yung ang charge dun sa kotse namin is $15 for 24 hours. Not bad, di ba? Tara. Ay, gusto mo mag-drive? O, kaya mo? Kaya mo ha? Mag-drive kami. Mag-drive daw siya. Try natin. So, ito na pala yung bagong itinerary. Okay, so nakuha na namin yung kotse. Yes. And then, nag-practice driving siya. Kasi na-realize namin na kapag ginamit din naman namin yung kotse, maghahanap pa kami ng parking, tapos magbabayad pa, nabayaran na namin yung parking doon sa tabi ng hotel. So, ngayon, ginawa namin, at least nag-practice lang siya mag-drive. Tapos ikot, tapos parking, tapos after ng parking lakad na lang ulit. So kakain kami doon ng rice kasi tagal namin hindi kumain ng rice. And then after nyon mag botanic gardens kami. Meron kaming binook sa Klook na botanic gardens tour. So tingnan natin kung anong magiging experience natin doon. Dito rin tayo sa Riverside Market. Ito pala yung ating in-order. Yung deep fried pork. And tinan nyo yung presyo. $18.80. Grabe, no? Ang mahal. Para napansin namin pala guys yung pagkain dito sa Christchurch. Hindi ko pa alam sa ibang city. Baka Christchurch lang. Nasa average $15 to $20, no? $15 to $20 per meal. Isang tao. Ito na yung food namin. Let's go. So, lalabas kami para doon namin take yung food. Take na yung mga seats. Ayun sa dulo, oh. Dito kami kakain, guys. So, ayan, dito tayo kakain. Ito yung food natin, guys. Deep fried pork with some veggie and rice. And then the version is yung deep fried pork with noodles. Tapos nag-order ulit ako ng gelato and tea. Pero chocolate siya. And what? Yun guys yung background namin. Ganda ko. Meron siya guys. Hindi siya nagbibigay ng charity dito. $10 lang. Yung $10 lang yung binibigay nila, no? Matinding. Mas less sweet to ng compared sa yesterday. Yung kahapon mas tamis pero masarap. Masarap dito pero less sweet. Hindi chocolate flavor na gelato. Guys, tapos na kami kumain. Ito yung kinain na namin. Malaysian food siya, nandito sa loob. Ayan o, sa Riverside Market. Doon kami nakaupo kanina. And ang ganda, tinan nyo guys, may mga halaman, no, mga
flowers. Kasi ano, meron dito mga katambayan, kainan, inuman, dyan. Tapos, ayan, ganda oh. Napaka-peaceful. Ngayon, punta na kami ng Botanic Gardens for the tour. Dire-diretso lang kami. Dito na kami sa Botanic Gardens, guys. Welcome to Marahawata o Waipapa Christchurch Botanic Gardens. Ito yung map. Nandito tayo ngayon. You are here. Punta tayo sa Botanic Gardens Visitor Center, which is dito. Ayan. So guys, parang nasa ano ka? Parang garden sa ano, movie mo lang nakikita. Tingnan mo oh. Yung parang papasok dun sa mansion. Naalala ko dito yung ano ko napanood yung Kingsman. Yung papunta dun sa mansion. Doon yung training ba nila or yung ganda oh. Yung mga pine trees. Gandang building doon kung nakita ninyo. Ayun oh. Diba? Meron ditong fountain. Peacock fountain para tawag dito. Ayan oh. Diba? Tapos dun pa kami maglalakad papunta sa Botanic Gardens Visitor Center. Funny story guys. Actually, nag-CR kami doon. Tapos yung CR ang weird. Parang yung may tumatayang lalaki, hindi niya sinarado yung pintuan. Tapos ano siya, habang umiihi kami, umiihi talaga siya. Ganun talaga. Ang ganda dito guys. Yung mga upuan. 3:30 but kailangan 3:50 nandun tayo. So pwede tayo maglakad pa ganun. Tapos balik na lang tayo doon. Ganda oh. Yan, ito yung nandito kami sa Bantayan. Ito oh. Dito raw eh. So 3:30 pa yung sa amin. Well, welcome aboard. My name's Penny. So this is quite a rare type of beech tree, though. It's a European one. It's not a New Zealand one, and it is on the notable trees of New Zealand list. It was planted back in the 1880s. Wow, it's a very old tree. It's a beautiful, beautiful old tree. Okay, coming up here on the left, this tree, those funny looking branches, that's a monkey puzzle tree. So it's native to Chile and South America. And its common name is just a Chilean pine. When they're young, they self-prune and hedge underneath it, just behind the pond. That's a native New Zealand kauri tree. It is just over 100 years old, planted back in 1920 by the Prince of Wales. They've got 6 giant sequoias or redwoods along the edge of the archery lawn as well. So we've got one here to the left, and here's another one. That was a diseased mana gum. They left the stump there though. So just thought it was interesting for people to see that. Yeah, it does look like a pregnant tree. We've got a koru sculpture here on the corner. It's called Kiora. Kiora. And it's a fern frond unfurling, which in Māori culture symbolises new life and new beginnings. Tapos na yung tour namin and sobrang informative, and I guess kapag ano kayo, pupunta kayo sa Botanic Gardens, maganda na i-try nyo muna yung tour bago kayo mag-ikot ng garden, kasi it will give you context about the whole garden, kung sino yung mga nagtanim, kailan siya nag-start, and at the same time
Bibigyan niya kayo ng mga ano yung mga trees na yan, ano yung history. May iba parang 1,000 years old na tree na or more. May iba mga pinlant mismo ni Queen Elizabeth II. Isa naman yung pinlant ni King Charles, ganon. So sobrang gandang experience. Parang feeling ko pag bago niyo i-start yung day niyo sa Botanic Garden, i-try niyo yung tour, tapos it will give you context as you go around. Isang part sobrang ganda. Yung yung may mga flowers. Meron doon mga magnolia. And this tour, I only found out na meron palang parang may female and male pine tree pala, no? May ko nalaman yan na meron pala malaman mo daw sa acorns nila. So, yun, pati yung manuka, kung bakit yung manuka honey tawag, kasi yung mga bees, mahilig sila dun sa manuka na tree. Diba? Mga ganon. Mga willow tree, morning tree, silver fern, which is the national plant ba of New Zealand, yung kanilang silver fern. That's why yung New Zealand immigration, yung parang may dahon. Yung 'di ba kita may logo, yung pala silver fern pala yun. Kaya yung mga national team may silver fern kasi yun pala is the national plant of New Zealand. Ano siya yung sa ilalim ng dahon niya, silver. Oo, ang ganda guys. So I guess maganda siya para bigyan kayo ng context. So tapos na tayo sa Botanic Gardens. Ngayon, lalakad tayo palabas. And nakitirating ngayon, wala na masyado naman na. Apunta siguro kami ng mall kasi bibili kami ng pants. Kasi wala na siyang pants. Kasi ang pants niya ay slacks lang and maginaw. Nanunuot ang lamig po. Ganun, no? Ayan, so ito yung pangalan nito. Parang, ano to sinabi kanina sa tour. Dati siyang school. Ngayon, ginawa na siyang art center. Ayan, Pumasok kami dito sa loob ng... Hindi ko kung pwede pumasok, pero pumasok kami. I think pwede naman. Pwede nga. It's an art center. Ganda, no? Ganda, guys. Very Europe feels. It's a very old school. May mga inuman doon. Pasok kami dito sa Great Hall. Nandito pa rin tayo sa Art Center. Ganda rito. Guys, sa loob. Para siyang theater, parang pag may mga performance yung mga students siguro dati. Great Hall ang tawag. So nalabas na tayo and then we're heading for dinner na or shopping mall muna. Ano oras ba? 5. Guys, so wala, sarado na yung mga mall. Ang aga magsarado kasi yung mga mall dito parang until 5 PM or 6 PM sobrang late na. Didiretso na lang kami muna ng dinner and then after that hotel. So ganda ng bahay, Bahay ba yan lahat? Bahay. Pero mahal siguro yan. Daming parking dito sa New Zealand. Kaya hindi ka problema sa parking. So far experience maraming parking. Ito yung bridge tapos may arc. Tapos ayun yung nilakaran natin kahapon. So ito yung river. Yan. Yung arc guys. So tapos ayun yung Riverside Market. Which yung saan kami kumakain in the last 2 days. Yan. So dito pa rin tayo. Ito yung namin. Kinainan. Bon appetito. Doon kami umorder. Tapos dito yung may heater sila guys. Heater. Ito ako bumili ng hot choco. Ultimate hot choco from Ben & Jerry's. Meron sila dito. Ito guys yung food. Chicken risotto. And then ito yung Ben & Jerry's kong drinks. And water. And alio olio.
Yun guys, alam mo magkano to? This is actually $18 each. Akin nata $20. Yun. Mahal nga siya pero ang dami naman ng serving. Okay, kung makikita ninyo, ang laki parang isang tub. So mahal pero malaki yung serving. Risotto. Ang dami. Ang dami. Sarap. Parang siyang kanin na bake, na may cheese, may chicken. Ito di ko lang kung ano lasa na. Natin. Kaya sobrang lamig, uminit na yung hot, lumamig na yung hot choco. Lumamig na siya. Masarap talaga guys itong risotto, promise. Ano siya? Very buttery, creamy, baked na rice with chicken. Harap. Recommended ko to. Dito sa Buon Appetito sa Riverside Market. Tapos ang ganda pa ng kainan namin. Meron kaming eater dito. Tapos malamig. Tapos makikita mo dito side ko yung roadside na siya, kalsada. Nice. Tapos na kami kumain and masarap yung risotto pero ang dami ng serving. So yun pala, so mahal yung pagkain ng New Zealand. So $15 to $20 on an average. Siguro yun. So $15 to $25 on an average. Pero pwede naman palang i-sharing na naisip namin siguro yung food. Kasi malaki yung serving nila. Yes. Suggestion ko kung gusto nyo magtipid-tipid is bumili na lang kayo ng isa tapos sharing na lang kayo, no? Tapos, or kung ano, tatlo kayo, parang pwede kayong order for 2 people tapos tatlo kayo mag-share dun sa ano na yan, pagkain. So, yun ang aking suggestion dahil may kamahalan talaga yung pagkain dito. Mas mahal kaysa Singapore. Sa Singapore kasi, may mahal din mas Singapore kung gusto mo ng mahal. Pero, kung gusto mo ng mura, pwede ka pumunta sa mga hawker center. Unlike dito sa New Zealand, walang hawker center. Ayan, pauwi na kami ng hotel para magpahinga kasi bukas maaga kasi pupunta kami ng Akaroa, which is para siyang French town ata or hindi, para Earthquake City ata, hindi ko alam. Basta parang hindi ko pa alam, wala akong idea. Basta yun yung sinadjust ng Uber driver. Google ko kung mamaya kung ano ba yung meron sa Akaroa. Pero yun yung suggestion niya, mga 1 hour to 2 hours drive, 1 hour and a half drive from Christchurch City to Akaroa. So, yun ang gagawin natin. And, ayun. Siguro, we can just end the vlog here. Thank you so much for joining me for today. And then, yun. See you tomorrow. Bye!